Bakit pa po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao siyang manalo, kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor ng bill Dahil ito? dahil apat na pong taon. Apate. Gago! Apate. Gago! Nauutal ka na kasi di mo na alam yung sasagot mo, no? Kasi malaking katarantaduhan tong anti-dynasty na to, na ginagawa nila. Pwede pa rin naman eh. Pwede pa rin daw tumakbo yung presidente, tapos yung kamag-anak niya, congressman, as long as hindi magkakasama sa isang parang branch or department. Halimbawa, senador, yung magkapatid, bawal na yun. No? Pero, kunwari, yung presidente, yung senador yung asawa, o kaya yung presidente, congressman yung anak, tapos congressman yung pinsan, pwede pa rin. Anong katarantaduhan yun? Kahit Tama di ba ba? kayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. Yung mga framers ng Constitution, dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, gobernador, yung iyong pamangkin, vice governor, yung pinsan, bukal, yung iyong anak, mayor, yung isa mong pamangkin, vice mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo, sa kabilang distrito naman, ay yung anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ba? Yung tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopolya po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito. Whether there is a law or not, ganun pa rin. It's the same thing. Yeah, Mr. Speaker, Your definition of monopoly of power is just on the appointments, eh di pareho lang, may batas o wala. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang yung kanyang anak ay majority leader, nagkakaroon po ba ng check and balance? unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction, itong ehekutura, legislatura at ehekutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ehekutibo at legislatura, Mr. Speaker. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, Kalokohan no? Kalokohan Wala daw magiging pang-abuso. Dahil magkaiba naman daw ng parang gagawin o job description. Kita nyo nga ang nangyayari ngayon. Kalokohan. Bulag ka? Buti pang bulag nakakakita, ikaw hindi. 2023, 2024, 2025. Ang total allocation po ng 1st District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yan po ang pinakamahirap na probinsya. Swerte na maka 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Ipo, ako hindi ko nakikita ng ganyan dahil unang-una Ano po? po may proposal po ng National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandyan po yung wealth ng kanilang area. Hindi po ba ang nagre-rekomenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo?
It is called the president's budget, Mr. Speaker. So it but I is don't the think president's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the first district of Leyte because he is the cousin of the president, and 30 billion was Pahiya dito si Adjong, yo. given to the first district of Ilocos Norte, the son of the president, and it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, Wag mo nang gamitin yan. Kunwari ka pa, tablado ka, barado ka naman eh. Gagamitin mo pa yung Ramadan. Para di magtaas ng boses. Kahit hindi ka magtaas ng boses, pwede mo namang suplakin yung sinasabi ni Erice. Totoo. Huwag mong dahilan na hindi ka makapagtaas ng boses dahil Ramadan. Gago! Katarantaduhan yan. Alam mo, inirespeto ko yung Ramadan, hindi ka magtataas ng boses. Okay yun. Kung yun talaga ang dahilan mo. Pero hindi yun eh. Pwede mo namang sabihin eh, Mr. Speaker, kasi pagka hindi pwedeng direkta mo kakausapin yung ano eh. Mr. Speaker, mukhang mali po ata yung sinasabi ninyo. Kasi according to the data, eto. According to ganito, eto. Kaya lang hindi nyo sinuplak yun eh. Anong dinahilan ninyo? Hindi, kasi bawal ako sumigaw ngayon. Eh di wag kang sumigaw. Gago! Anong dahilan yan? Nagtatago ka dyan sa Ramadan mo. Alam mo, ako naiinis ako talaga sa mga ganito eh. Yung ginagamit, alam mo, ang Diyos dapat ang gumagamit sa inyo. Ang Diyos dapat ang gumagamit sa tao at hindi ang taong gumagamit sa Diyos. Ginagamit nyo yung Diyos para pagtakpan yung kasinungalingan ninyo eh. Huwag ganun. I respect every religion, every belief in this entire world kasi that's your belief. Wala tayong magagawa dyan, ganyan na yan. Pero wag mong gamiting dahilan yan para i-counter o pasinungalingan yung kausap mo. Pwede mo naman siyang pasinungalingan ng hindi ka sumisigaw. Kung yun ang iyong paniniwala, hindi mo pwedeng sumigaw ngayon. Hindi wag ka sumigaw, sabihin mo lang ng malumanay. Mr. Speaker, I think this is not correct. Kadahilan mo pa yan? Mahina ka palang nilalang eh. could have also shout as loud as Congressman Erice. If I may, but because Ayan na. Sasalo na yung yung deputy speaker. Ililigtas ka na sa pagiging mahinang nilalang mo. If I may, Mr. I'm passing a Sponsor. Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow Speaker. me first. May I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. If this House passes a bill that effectively protects political dynasties, then what message that sends? It sends a message that the President's commitment to political reform ay hindi totoo. That his promise to prevent repetition of trillion peso corruption, particularly in sectors like flood control, ay hindi seryoso. That instead of real reforms, what we are seeing is appeasement, delay, at pagpapalipas ng galit ng taong bayan. Marami na po nagrarally against anti-political dynasty. Let us not deceive ourselves. Tama? When you file a weak law, when you pass a diluted version, when you allow contradiction between the House and the Senate, you are not solving the problem. You are buying time until people get tired, people forget, and accountability disappears. Ito po ay hindi po anti-political dynasty law. It will institutionalize political dynasties. Tama? At palagay ko po, nag-Pinoy-henyo tayo, pwede ka na pwede. Kaya ang final na sagot ko po, hindi to anti-political dynasty law. Ano yan? Ito po ay isang Tama yan! budol. Yan. Budol. Budol. Salamat po. Ayun, perfect. Tama yan ha. Uy, dilawan to ha. Para sa kaalaman ninyo,
sabi nga nito talagang tingnan yung kaloob-looban niya, butot balat niya, talagang dilaw na dilaw. Yeah, dilaw to. Hindi to hindi to kasi ipapackage na naman nila na pro Duterte. Kaya kinokontra si Marcos Hindi, dilaw ho ito. Hindi ho ito Duterte. Pero mali kasi talaga Mantakin mo 48 billion. Wow! Pinsan. Ay yung yung anak. Wow! Diba? Walang kahihiyan, mga kababayan. Walang kahihiyan. Ay, nako.